maging si President Trump ay nag-react eh. Pero matakin nyo, nangyari na naman, at ngayon na po, napapatunayan natin yung binabanggit nyo, rocket and feather irony. Kasi sa buong mundo daw po ngayon, abay, bulusok na po pababa ang presyo ng produktong petrolyo. Pero dito po sa atin, mukhang sumasalipaw-paw, dahan. Kaya nung isang araw, di ba binabasa natin yung balita, mukhang sabi ni President Trump ano ba nangyayari dyan? Namomonitor natin ang baba ng presyo ng produktong petrolyo. Bakit sa iba't ibang bansa, parang ayaw pang bumaba ang presyo, Sen? No, sa monitoring board, talagang bagsak na. Kaya lang, napapatunayan sa tunay na pangyayari, sabi ko nga sa iyo, yung rockets and feather irony. Pagpapataas ang presyo parang rocket. Nako, pumapaimbulog. Huwag na natin sabihin kasi yung rocket hindi masyadong kilala. Quitis. Parang quitis. Ang bilis na tumaas eh. Pero kapag kaya naman ay bababa, nako, yung pinakapinong balahibo ng manok. Dahon ng waling-waling na lang, Sen, para alam nila. Ganon talaga. Yun ang realidad eh. Ang presyo na pala sa world market, $69 per barrel. 69, no? Napakababa na nito. Sinasabi natin na talagang walang nag-argumento sa atin doon. Walang sumubok na magdebate sa atin. Talagang totoo yung sinasabi natin. Yung mga tangke sa Singapore na minimaintain ng Malaysia. Di ba? At saka Singapore. Hindi, yung sa mismong yung dalawang malalaking mga... Hindi nila ma-argumento yun. Rotterdam at saka yung Petronas. Rotterdam at saka Petronas ng Malaysia. Walang dumibati sa akin doon dahil napatunayan nilang totoo yun. Hindi nagbago yun. Hindi nagbago yun. Ayaw lang nilang kunin yun. Dahil nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na kumita ng limpak-limpak na salapi. Pero ngayon, Sen, sana bumaba, magpakalugi naman sila kung talagang... Kasi ang problema daw po ata ngayon, yung nakabir ng mahal, nandun pa sa Strait of Hormuz. Nakatenga Kaya kung i-deliver daw po nila sa mga bansang gaya ng Pilipinas, may pagkalugi sila kasi nabili nila ng mahal, ibebenta nila ng mura ngayon. Kung ano-anong ginagamit, hindi naman nabili dun sa may mga bansa na nakatalatag sa Strait ng Hormuz. Hindi naman dun nabili. Nabili rin sa at ibang pamamaraan niya. Pero kinakailangan nilang masulit kasi. Di ba? Kaya ganyan. Ako naman, kumita naman sila ng malaki. Kung malulugi naman sila ng konti ngayon, para naman sa tao na sambayan ng daigdig siguro. $69 US dollar per barrel po ngayon ang presyo ng crudo. At ngayon po, minamind condition tayo na next week daw po, pwedeng bumaba ng sentimo, pero pwede rin daw po tumaas ng sentimo. Yun daw po ang trading ngayon sa world market. Hindi nga basta ibababa yan. Kasi mas mahirap ang magbaba kaysa sa magtaas. Ganun po ba? Diba? Yung pagtaas, napakadali niyan eh. Segundo lang, andun na sa... epekto agad. Nandun na sa sinapupunan ng langit, sabi niya. Nako. Pero pagbagsak, ayaw. Mananalangin ka ng siyam-siyam. Bago talagang tuluyang umabot sa iyo. Diba? Ako naman, bagay mukhang napikon yata si President Trump paiimbestigahan niya yata itong ganitong insidente na bakit napakabagal ang pagbaba ng presyo sa kabila ng mababa na po sa pandaigdigang pamilihan. Diyan naman siya masisira dyan. Ganun po? Wala pa nag-imbestigan yan. Wala pa. Parang panikopong-kopong ganyan. Kahit ang presidente ng Amerika, Sen? Huwag mo sabihin Amerika ka. Hindi mo kaya yan. So talagang international cartel talaga ito, Hindi naman yan. Hindi naman inimbento yan. Kalakaran talaga yan. Kalakaran talaga. Walang batas ang gumagawa niya. Pagka sinasabi mong the law on supply and demand. Hindi pwede amyendahan niya. Kahit na sabihin mong law, kahit sabihin mong batas. Gusto ko pa i-repeal yan. Baka mamaya matulad ka doon sa mga sinaunang mga leaders natin. Hindi ba? Anecdotal lang. Pero sa totoo lang, talagang kalakaran yan. Hindi kaya.